Di sa siyaran, nasa ko na notebook. Inyong napakinggan ang Radyo Eskwela, programang inihatid ng With Love John Foundation Incorporated. Ayan, may dalawa. Ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel. Dalawa na po. Sa pagtutulungan ng Department of Education, Kinabalu City Division, Provincial Government of Cotabato, at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Radyo Eskwela, hanggang sa susunod na pagsasang ipapawid. Maraming salamat. Radyo Vida 882, kaibigan totoo, Vida ka rito. Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Vida ka rito. Vida ka rito. Eksaktong oras sa Bangsamoro, alas 10:59 ng umaga. Ito ay hatid sa inyo ng Silin. Silin Plus Zero. Get fully loaded immunity with Silin Plus everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ariel. Goodbye to 99.9% of germs. Ariel. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Safeguard. Make every wash a safe wash with Safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy, Quincenas pa. Only 10.50 pesos success the retail price. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Magandang araw, narito na ang ating balita sa oras na ito. Pinahayag ng Special Investigation Task Group o SITG na mafia-like hitmen ang mga sospek na bumaril at pumatay sa pari ng simbahang Katoliko sa barangay Patpat, Balay City, Bukidnon. Matatandaan na sawi si Reverend Father Rene Regalado, 42 years old, na taga Valencia City dahil sa pambubugbog at pagbaril sa ulo ng 5 beses habang papauwi ito sa St. John Pre-College Seminary. Pinahayag din ni Bukidnon Provincial Police Office Director Colonel Roel Lamigig na personal grudge o paghihiganti ang nakita nilang motibo sa pagpaslang sa pari. Si Regalado ay temporaryong nakapiyansa sa kasong rape sa lungsod ng Lala, Lanao del Norte. At yan ang ating balita sa oras na ito. Ako si Archie Gratuito. Ang balita ninyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Silin. Silin Plus Zero. Get fully loaded immunity with Silin Plus everyday. Ang balita ninyong narinig ay hatid sa inyo ng Ariel. Goodbye to 99.9% of germs. Ariel. Ang balitang inyong narinig ay hatid sa inyo ng Safeguard. Make every wash a safe wash with Safeguard. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy, Quincenas pa. Only 10.50 pesos success the retail price. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Sanipay Abdullah at Joel Ria bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Ibarra at sa liderato ni Barb Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Isa hong napakagandang umaga sa ating lahat. Sa Bangsamoro, ito ho ang ating programa, ang paglulunsad ng ating programang MHS Delivers. Ito ho ay lingguhang programa ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inyong pakikinggan ang programang ito tuwing Huwebes sa alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito ho sa himpilang DXMS
Radyo Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. Ito ho ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, Information Officer ng Ministry of Human Settlements and Development sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ho ang umagang ito, itong araw na ito ay napakasaya sapagkat binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon na maiparating sa inyo ang mga programa, ang pinakabagong mga impormasyon, kaalaman mula sa ating ministry. Ito nga ho ang Ministry of Human Settlements and Development. Mamaya-maya hatid namin sa inyo ang pinakabagong mga balita mula ho sa ating ministry at kasama natin ngayon. Ngayon na mismong panahon na ito ay narito na ho ang ating mga butihing mga panauhin na magbibigay sa inyo ng karagdagang impormasyon at of course ang ating co-host na handang-handa na hong bumati sa inyo. Narito ho ang aking kasama dito ho sa estasyon, ang walang kapaguran at tumutulong ho sa pagpapaabot ng mga importanteng impormasyon dito sa Bangsamoro. Narito ang ating kasama na si Miss Joy Ria bint Emran Muhammad. Bumati ka naman, Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Joy Ria bint Emran Muhammad, Information Officer 1 ng Ministry of Human Settlements and Development. Ayan, yan pakinggan ang magandang boses ng ating kasama ngayon. Pwede nyo tawagin itong si Ria. At ngayon ho, kanina pa ho nakaantabay. Gustong-gusto na ho makapagbigay sa inyo ng napakaganda mga impormasyon ang ating mga leader sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito ho mismo sa paglulunsad ng ating programang MHS Delivers ang ating mismong ministro sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibinibigay ho namin sa inyo buong puso ang aming ministro, walang iba kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To our listeners, we say Alhamdulillah, we are happy to be with you and to extend our salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope you'll have the time to listen to our program. We also have the same program in Marawi, and hopefully, inshallah, we'll be organizing programs in the island provinces. To all of you, we say, to our Bangsamoro constituents, in the name of the Bangsamoro government, in the name of the Chief Minister of the Bangsamoro, in the name of the Ministry of Human Settlements and Development, we say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At narito rin ho, kasama rin natin ang ating Executive Assistant 5 sa Ministry of Human Settlements and Development na walang iba kung hindi si Sir Minalang Barapantaw Sr. Sir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning to all our radio listeners. This is the opening salvo of the program over the XNS. And there was a time nagkaroon kami ng recording dito sa station na ito when I was still with the XISO. So, I think that would be enough for our greetings. Okay. Thank you so much, sir. So, hindi ho, medyo nagbago ba sa itsura ng ating studio sa inyong paningin? Yeah. Nagbago. Oo. Noong una, sir, hindi ho ganito yung kanilang setting. At saka noon, nung bigyan ako ng computer to encode my script, ang naka-program doon is the word star. Ngayon, I think, Okay, iba na, sir. Medyo may mga bago na. Yeah. Yes. Para sa pagunlad, improvement ng ating teknolohiya. So, ngayon, sir, mamaya-maya ho marinig namin mula sa inyo ang mga impormasyon na nais nating iparating sa ating mga tagapakinig, sa ating tagapanood, sa ating Facebook Live. Tayo ho ngayon ay live sa ating Facebook page sa Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ang ating Facebook page. Live na live tayo dyan. At sa kanilang live streaming sa DXMS Radyo Bida. Live din ho ang ating program. Kung kayo ho ay hindi makakapakinig sa inyong mga radyo, pwede nyo kaming panoorin sa ating Facebook page at sa ating live streaming.
Ngayon sir, mamaya-maya, pakikinggan ho namin ang inyong mga message, ang inyong mga impormasyong ibibigay sa ating mga tagapakinig. Sa ngayon, makikinig muna tayo sa mga latest na news mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development. Para ho sa ulo ng ating mga balita, 50 units ng pabahay ipatatayo ng MHSD sa lupang handog ni Padilla sa Marawi City para sa mga IDPs. 36 na bagong empleyado ng MHSD BARM na numpat sa tungkulin susunod sa moral governance. Pamamaraan ng housing loan at mga dokumentong kailangan tampok sa serbisyong handog ng MHSD BARM. MHSD nagsagawa ng groundbreaking para sa housing project sa Simba, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. At ang huling balita, MHSD nakibahagi sa unang pagpupulong ng mga information officers ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa detalye ng ating mga balita, sisimulan na ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARM ang pagpapatayo ng 50 units ng pabahay na laan para sa mga internally displaced persons o IDP sa Marawi City. Suportado ng pangunahing opisyalis ng BARM, nagsagawa ang ministry ng groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng 2-story duplex resettlement housing project sa lote na handog ni Robin Abdulaziz Padilla sa Barangay Kilala, Marawi City. Bilang isa sa 2 symbolic programs ng kagawaran para sa engranding pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day noong Enero 21, taong 2021, tampok sa seremonya ang pag-uumpisa ng pagpapatayo ng proyektong pabahay na nagkakahalaga ng 125 million pesos at makapaglalaan ng 50 units para sa 200 benepisyaryo na karaniwang mga IDP households. Ayon kay Minister Hamid Aminuddin Bara, ang proyekto ay may pondong galing sa Bangsamoro Appropriations Act o BAA 2021 at layuning matulungan at makapagbigay benepisyo sa mga pamilyang nawala ng tahanan, bunga ng mapanirang Marawi Siege noong taong 2017. Ito ay bahagi umano ng Marawi Rehabilitation Programs na isinasagatuparan ng ministry. Kinumpirma naman ni Nomayre Madid, Chief Administrative Officer ng MHSD, na ang mga pabahay ay libreng ma-avail ng mga benepisyaryo base sa mga opisyal na criteria o sa liga na naitalaga at sinusunod ng opisina. Ang seremonya ay personal na dinaluhan at sinuportahan ng mga mataas na opisyales ng BARM tulad na Deputy Chief Minister for the Mainlands, Ali Sulaiman, members of the Parliament Marjani Mimbantas, Musa Diamla, Abdullah Makapaar, Jamila Ramos, Ana Tarhata Basman, Nabila Margarita Pangandaman Balindong, Honorable City Mayor Attorney Majul Gandamra, MPW BARM Deputy Minister Engineer Momit Tumawis, representatives nila MP Sheikh Said, Zainuddin Bato, and Minister Attorney Raisa Jajuri, at si Task Force Bangon Marawi Chair Eduardo Del Rosario. Kasama rin ho ang ating Executive Assistant na walang iba ho kung hindi si Sir Minalang Barapantaw Jr. Para sa ating Senior. Thank you so much, sir. Para sa ating pangalawang balita, 36 na bagong empleyado ng MHSD BARM na numpa sa tungkulin. Susunod sa moral governance. Para sa ating detalye, narito si kasamang Ria. Matapos mapasigla ng mga katagang nagmula sa mga leader, 36 na bagong empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang nanumpa sa katungkulan at nangakong susuporta sa pagtataguyod ng moral governance noong ika-4 ng Disyembre 2020. Isinagawa ang seremonya sa New Dawn Hotel Plus, Cagayan de Oro City, na sinundan ng internal planning and orientation program ng ministry sa sumunod na araw. Muling nagtipon-tipon ang mga opisyal at mga empleyado ng MHSD noong ika-5 ng Disyembre 2020 para sa presentation ng mga mandato, organizational structure, at mga tungkulin ng ministry, kasama ang budget expenditure at mga special programs nito. Ipinaalala ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara sa kanyang pambungad na mensahe na kahit na mayroong pamilyang sinusuportahan at mga kamag-anak na kailangan tulungan, nagtatrabaho ang MHSD para sa Bangsamoro,
bilang paghahanap ng kagalakan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinimok ng leader ng MHSD ang mga kawani na laging magtrabaho ng mabuti, mahusay at perpekto, na kinakailangan ng mga empleyado magtrabaho ng may katapatan, integridad, pagmamahal at takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampok din sa aktibidad ang pagbibigay impormasyon at mga mensahe ukol sa mga kaharapin ng mga empleyado kapag nagsimula na sila sa tungkulin sa pagpapatupad ng mga kasalukuyan at darating na mga programa. Pinag-usapan din ang mga nakabinbin ng mga proyekto ng ministry, pati na rin ang staffing pattern para sa kaalaman ng mga bagong empleyado. Ayon kay Dr. Minalang Barapantao, Chairman ng Recruitment Selection and Promotion Board o RSPB, matagumpay na nahirang at napuno ng mga kwalipikadong individual ang lahat ng posisyon na naipost sa job portal. Sinabi rin ni Dr. Minalang na posibleng may mga karagdagang posisyon ang mailathala sa taong 2021 sapagkat nangangailangan pa ang ministry ng dagdag na mga empleyado para sa ganap na maisakatuparan ang kabuuang mandato nito. Maraming salamat, Ria. Para naman sa detalye ng ating pangatlong balita, sa pag-uumpisa ng selebrasyon ng pangalawang anibersaryo ng Bangsamoro ngayong taon, sinimula ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARM ang pagbibigay serbisyo kung saan tampok ang paghahandog ng tamang impormasyon ukol sa proseso ng aplikasyon ng housing units sa rehiyon. Buong linaw na ipinaliliwanag ng mga kawani ng ministry ang mga hakbang, mga dokumentong kailangan at mga available na units sa mga kliyenteng bumibisita at mga interesadong individual. Namahagi rin ang application forms ng ministry sa mga kliyenteng balak na mag-apply sa proyektong pabahay. Ito ay kanilang ginagawa sa booth ng ministry na sakop ng OCM 10 sa harap ng Shanit Kabunsuan Cultural Complex sa loob ng Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang mga mahalaga at kapakipakinabang ng mga programa at serbisyo ng iba't ibang ministry at ahensya ng BARM ay kanila ring ipinagbigay alam at ipinagkaloob sa kanilang booth sa loob ng BGC katulad ng serbisyong pang-agrikultura at pangisdaan, edukasyon, kabuhayan o negosyo at serbisyong medikal. Ang pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Anniversary sa Enero 21 ay nailunsad noong 18 nitong buwan sa pangunguna ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim Malhaz at dinaluhan ng mga kinatawan at mga ministro ng lahat ng ministry at mga ahensya ng BARM, partner development agencies at iba pang mga stakeholders. Sinabi ni Chief Minister Balawag na layunin ang aktibidad na may pabatid sa marami pang kailangan at magagawa ang Bangsamoro at hindi na dapat kailanman makaranas ng kawalan ng katarungan sa anumang paraan. Ang moral governance ay dapat nagawain at kasanayan at hindi lamang tagline. Pagdidiin pa ng leader ng BARM. Tampok sa isinagawang programa ang kauna-unahang pagtataas ng opisyal na watawat ng Bangsamoro kasabay ng pagkanta ng BARM hymn. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta ang mga pinakamatataas na opisyales ng Bangsamoro Regional Government. Isinagawa rin ng ilan sa mga ministries at ahensya ang turnover ng kanilang mga serbisyo at pangunahing mga programa at interventions, pati na ang turnover ng mga opisina ng Region 12 sa Cotabato City sa BARM, katulad ng Department of Health at Department of Trade and Industry. Ang mga serbisyong binibigay ng BARM sa loob ng BGC para sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day ay nagtagal hanggang sa culmination program na ginanap sa Enero 21, taong 2021 na idineklara na rin na holiday. Ang tema ng isang linggong pagdiriwang ngayong taon ay sinagawa rin sa mga provincial offices at local government units o LGUs ay moral governance, building strong foundations for a better Bangsamoro. Para naman sa detalye ng balitang MHSD nagsagawa ng groundbreaking para sa housing project sa Simba, Dato Udin Sinsuat, narito muli si kasamang Ria. Isinatatuparan ng Ministry of Human Settlements and Development ang groundbreaking para sa Phase 2 housing project ng BARM na magpapasimula sa construction ng 40 housing units sa Barangay Simba, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Kabilang ang seremonya sa dalawang programa ng ministry para sa selebrasyon ng Bangsamoro Foundation Day sa ika-21 ng Enero nitong taon.
Sinabi ni Planning Officer Zainuddin Buisan na ang susunod na 100 housing units ay nakaplanong may lathala para sa procurement sa Marso o Abril ngayong taon, sa panahong available na ang budget para rito. Ang Marawi Rehabilitation Program kasama ang konseptualisasyon ng Special Development Fund para sa mga dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front ay parehong nagpapatuloy ng mga proyekto ng MHSD. May mga plano rin na ipamahagi ang mga katulad na proyekto sa buong rehiyon, sa probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao, lungsod ng Cotabato City, at sa 63 barangays ng North Cotabato at ang island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Ang kabuuang saleable plots para sa Phase 2 ay maaaring makapag-accommodate o maging espasyo para sa 173 housing units ayon kay Abdullah Dipatuan, Chief ng Housing and Human Settlements Division. Susunod umano ang 100 units na nakaplano para sa taong 2021. Samantalang sa taong 2022 naman ang natitirang 53 units. Dagdag pa ni Chief Dipatuan na oportunidad na ito sa mga empleyado ng BARM na walang sariling bahay upang magkaroon ng sariling bahay na matitirahan nila kasama ang kanilang pamilya. Pagpapaalala naman ni Director General Ismail Ibrahim na pinaglilingkuran ng MHSD ang mga tao para ipagpatuloy ang pakikibaka ng Bangsamoro, kaya nananawagan siya sa mga empleyado, mga direktor at engineer na ang serbisyo ay para sa pananampalataya, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ni Director General Ibrahim. Binigyang diin naman ni MHSD Deputy Minister Jose Lorena na subalit sa matagal ng pagkakakilala sa BARM bilang isang land region, inshallah kasabay sa paglabas ng Black Grant, makayang unahin ang implementasyon ng housing projects at sa panig ng Parliament, sisiguraduhin na mayroong malaking pondo sa ilalim ng Black Grant na mapupunta sa housing development. Isasagawa ang makakaya maging sakripisyo at magsisikap upang makamit ang layunin kung saan binuo ang MHSD, wika ni Deputy Minister Lorena. Nagsimula ang mobilization activities ng MHSD kaakibat ang MBE Construction and Supply para sa Phase 2 noong 2020. Ngunit natagalan ang paghatid ng construction materials kagaya ng buhangin at graba dahil sa epekto ng pandemya at ilan pang di maiwasang mga kaganapan. Sa kabila ng lahat ng ito, ginawa ng ministry ang lahat ng posibleng paraan para ipagpatuloy ang konstruksyon ng mga housing units na nakaplanong makumpleto sa katapusan ng Marso ngayong taon. Maraming salamat. Para naman sa ating huling balita, para sa ating unang episodyo, sa pagsisikap nitong mapalakas ang pamamahagi ng mahahalagang impormasyon at kaalaman para sa Bangsamoro, nakibahagi ang Ministry of Human Settlements and Development ng BARM sa kauna-unahang pagpupulong ng mga information officers ng BARM na ginanap sa Badyaw Hall ng BARM Main Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong Enero 4 taong 2021. Ang pulong ay inorganisa at pinangunahan ng Bureau of Public Information o BPI ng BARM na ngayon ay Bangsamoro Information Office o BIO na. Aktibong nakibahagi sa pulong ang mga appointed at designated information officers mula sa Bangsamoro Attorney General's Office, MPW, MOH, MOTC, DTA, BPDA, MTIT, MSSD, MPOS, MAFAR, MBHTE, MENRE, MOST, BARM Kapyanan at BARM Tabang. Sa pamamahala ni Director Amin Andrew Alonto ng BIO, ang aktibidad ay may layuning matipon ang mga information officers mula sa iba't ibang ministry at ahensya ng BARM upang mapag-usapan at mapagkasunduan ang pag-i-establisa ng kanilang network sa Bangsamoro upang mapaunlad ang kanilang koordinasyon para sa mas makabuluhang diseminasyon ng tama at totoong impormasyon. Ipinabati ni Director Alonto ang mandato ng BIO base sa Bangsamoro Administrative Code, kung saan ito ang magiging sentro ng impormasyon sa pamamagitan ng BARM communication platforms upang maipalaganap ang transparency, moral governance at nang mapalago ang kalidad ng diskurso ng publiko.
Ibinahagi ng inyong lingkod bilang MHSD Information Officer 3 ang kalagayan, mga hamon at mga kaakibat na plano ng Information and Communication Section ng Ministry sa giya at suporta ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara upang mas maging epektibo ang mga serbisyo ng MHSD sa pamamagitan ng pag-abot at pagbibigay benepisyo sa mas maraming stakeholders sa BARM maging sa buong bansa. Ang tungkulin ng mga Information and Communication Group ay napakahalaga sa maayos at tamang pagpapabatid ng mga serbisyo, tulong o interventions at mga accomplishments ng bawat ministeryo at ng BARM sa pangkalahatan, pahayag ni Director Alonto. Naging daan ang pulong upang makapagsagawa ng angkop na desisyon sa mga mahalagang usapin tulad ng pagtasa-harmonya at pag-streamline ng press releases, data management and analysis, at pangangailangan ng data scientist. Ang kahalagahan ng talking head sa bawat ministry at pagpapatuloy ng magandang relasyon sa mga partner media upang masustina ang momentum at maganyak ang bawat miyembro na pagkasunduan sa pulong na magkaroon ng buwanang meeting simula sa buwan ng Pebrero. At yun ho ang bumubuo sa ating mga balita para ho ngayong umaga sa paglulunsad ng ating programang MHS Delivers. Again, ito ho ay lingguhang programa ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At inyo po kami mapakikinggan tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa mga giliw namin mga tagapakinig, dyan lang ho kayo, umantabay lang kayo, sapagkat meron kami mga sorpresa para sa inyo mamaya. Para malaman ho namin at ma-review na rin kayo sa ating mga pinag-usapan ngayong umaga sa ating unang episodyo ng ating programa. Sa bahaging ito, atin na gaganapin o ibibigay sa inyo ang ating tinatawag na IPH. Ito ang impormasyong pabahay at hanap buhay. This is more on trivia na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon na magpapalago ng inyong mga kaalaman. At yan ho ay hatid sa inyo ng ating pa rin kasama na si Ria. Ria, ano ang meron ngayong umaga? Ngayong umaga, makinig tayo sa mga impormasyong pambahay at hanap buhay sa ating trivia time. Pero bago yun, paalala lang po namin sa aming mga tagapakinig, meron po tayong text hotline. Ang numero ay 095579947778 kung saan pwede po tayong magtanong, magsagot at makialam. Sa numerong yun, meron po kaming ibibigay ng mga katanungan sa katapusan ng programa at hihintayin po namin ang inyong text messages para sa mga sagot at ang mga swerteng mapipili na panalo may matatanggap na surpresang premyo. Ria, pakiulit na yung ating numero, ang ating text line. 095579947778. At yan ang inyong makikita sa ating background. Nandyan ho ang ating text line para ho hindi nyo makalimutan, i-save nyo na sa inyong mga telepono para inyong pwedeng balikan. So ngayon, para sa ating trivia at informasyon. Ang una nating trivia. Alam niyo ba na ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ay kilala dati sa ngalang Regional Housing and Rural Development Authority? RHRDA. Sa ilalim ng RHRDA, nagsimula ang proyektong pabahay ng Phase 1 at Phase 3. Mga pabahay na naipatayo sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj, nagsimula na ang Phase 2 Housing Project sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao sa ilalim ng bagong ministry. Kabilang sa mga proyekto na naumpisahan na sa ilalim ng MHSD ay ang pagpapatayo ng mga pabahay sa Marawi City, kung saan ang ating pangalawang trivia magsisimula. Nalaman natin kanina sa mga balita na ang loteng ginagamit para sa 50 units ng pabahay na laan na sa mga internally displaced persons sa Barangay Kilala, Marawi City ay handog ng artistang balik Islam na walang iba kundi si Robin Abdulaziz Padilla. Isa itong halimbawa sa mga partners ng MHSD para sa mga susunod na mga proyekto. Unti-unting magre-rekluta ng mga partners ang ministry para sundan ang mandato na pangunahan ang pangpapaunlad ng mga proyektong pampabahay. Ang iba pang mga pwedeng partners ay katulad ng mga bangko, ang Department of Housing and Urban Development ng National Government,
members of the parliament, at iba pang mga pribadong entity. Sa usapang pampabahay, ito naman ang impormasyon kung papaano ang pangkalahatang pag-avail sa mga nais maging beneficiary ng mga proyekto ng MHSD. Paalala lang namin na kadalasan, hindi po libre ang mga pabahay ng MHSD. Nangangailangan pa rin pong bayaran ng beneficiary ang house and lot na karaniwang isinasagawa sa paraang installment na dadaan sa pamamagitan ng ahensyang Pag-ibig Fund. Pero narito na po ang MHSD para padaliin ang proseso para sa inyo. Unang-unang sa lahat, nangangailangan magpasa ng mga sumusunod na requirements ang mga nais mag-avail. Makinig po tayo. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung kasal, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung naghiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung namatay ang asawa, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures din. Pang-walo, authorization letter authorizing the Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa Pag-ibig Fund ang aplikante. Kapag hindi umabot sa 24 na buwan ang membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang na mga buwan sa Pag-ibig Fund. Kung may iba pang katanungan, pwede niyo po kami i-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM FB page o bumisita sa aming opisina sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights, Cotabato City. At para sa ngayong linggo, yun lang po ang trivia time natin. Ayan, thank you very much. Maraming salamat, Ria. Trivia na meron pang kalakip na mga instructions o mga guide para sa ating mga gustong mag-avail ng housing project ng Ministry of Human Settlements and Development. So yun, meron tayong 9 na requirements na kailangang isumite ng ating mga applicants para sa ating mga housing units. Tandaan lang ho natin, kung inyong makalimutan ang mga sinabi ni Ria kanina, you can check our Facebook page and our Facebook account para ho sa mga kakailanganin mga dokumento o mga requirements. Okay, mga gili ho namin mga tagapakinig, before we proceed to the next part of our program, this is still MHS Delivers. Atin hong binabati ang ating mga tagapanood sa ating Facebook Live. Nandyan ho si Sir Abu Sofia Noor, alhamdulillah, sabi ni Sir. And then si Sultan Ali Magal Makadaag. MashaAllah, thank you so much for the comment. At ang ating Bangsamoro Director General, Ismail W. Ibrahim, well done team, MHS Delivers. Thank you so much. At sa lahat ho ng ating mga kasamahan sa opisina ngayon na nakikinig sa ating programa ngayong umaga. So at this point, atin na hong magkakapanayam ang ating mga gilyong resource speakers ngayon, mga important guests ho natin para pag-usapan. Actually, itong Ministry of Human Settlements ay bagong-bago pa ho na ministry ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Marami ho sa ating mga kababayan sa Bangsamoro ang hindi pa ho nakakaalam kung ano nga ba itong MHSD, ano ang mga mandato, ano ang mga tungkulin nitong ministry ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pangunguna ho, itong ating MHSD nga ay pinangungunahan ng ating ministro na walang iba kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara. Kaakibat ang ilan ho sa mga empleyado ng ministry. And then of course, liderato pa rin ang ating Chief Minister, Honorable Ahod Balawag Ibrahim. So ngayon, ready na ho yung ating mga speakers para ho sa ating topiko ngayong umaga. At yan ay ang mabigyan ako ng konting summary ho ng ating pag-uusapan ngayon. Ang policy statements ng ating minister. Of course, ipakikilala ho natin ang Ministry of Human Settlements and Development, ang mandato, mga vision, mission, function at major accomplishments ng ating ministry. So
So, umpisahan ko na ho, sir, sa ating minister mismo, sa Ministry of Human Settlements and Development, Attorney Hamid Aminuddin Bara, sir. Good morning again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sally, for the introduction. You're welcome, sir. To our listeners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Ministry of Human Settlements and Development is a new agency in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. It has no counterpart in the previous arm. Ang counterpart lang niya, yung dalawang offices which are turned over to the ministry, yung RHRDA, Yes. yung rural, ano yan? RHRDA is Regional Housing. Regional Housing and Rural Development Authority. Yes. At ang HULRD, yung Housing and Land Use Regulatory Board. But before I would say something about the mandate of the ministry, Yes, sir. I just want to emphasize, kasi baka hindi maintindihan ng mga tagapakinig natin, na itong housing project ng Ministry of Human Settlement and Development are of two types, dalawang housing projects. Okay. One housing project is the low-cost housing program. Ito yung housing na binabayaran. Ito yung in-explain ni Ria na dapat mag-apply ka because you are going to pay for the housing through the Pag-ibig program. But there is another housing which falls under the program on settlements, Okay. and this is the housing for IDPs, for destitutes, for ex-combatants, for other needy sectors of our community, Okay. na which will be given by the BAM government free, because this housing is for our people. One of the services that the Bangsamoro government is doing is through the housing program, and this is mandated in the provision of the Bangsamoro Organic Law 11-054, which states that the function of the ministry is to address the lack of shelters, settlements, and livelihood for the disadvantaged and homeless, especially those victims of conflicts and atrocities. Yung mga IDPs, yung mga victims of calamities na nawalan ng tahanan, the ministry is there to help you. So yan ang two types of housing na ginagawa ng ministry. Okay. So yung mga pabahay na nakasadoon sa phase 1 at phase 2, and then ngayon may phase 1 at phase 3, then ngayon may phase 2 na ina-apply natin. This falls under the law housing program. Yes. Katulad ng NHA, katulad ng sinusuportahan ng Pag-ibig. But we have these housing projects for the indigents, for the mujahideen, for the ex-combatants, for the IDPs, and other destitutes of our community, na we have now under the BAA 2021 projects approved by the Bangsamoro government. Okay. Na ito yung mga housing na one is yung 50 units of duplex sa Marawi, which we had launched last foundation day of the BAM, January 21. 50 units ito, but every unit is for 4 families kasi apat yan. Apat yan. So every unit has 3 rooms, may sala at saka may dining room. May kusina na siya. Okay. Baka sabi 50, baka 50 lang ang nice. Yes, sir. Actually, it caters yun to na, 200 recipients. So hopefully, we'll be building this in Marawi for the IDPs of Marawi. Yes, sir. Okay. So, itong second class of pabahay natin for settlements, the ministry in cooperation with the Committee on Human Settlements and Development of Parliament, as well as the Marawi Rehabilitation Program, will
set up a criteria Yes, for sir. those who will avail of this. Importante po itong criteria, sir. when we will be building the housing, we will be asking these agencies of the government, of the Bangsamoro government, to write the criteria. Yes, Para sir. kung sinong mag-avail, they have to pass through the criteria. Yes. Then aside from the 50 housing units in 50 duplex, we should have 50 duplex housing. Kasi kung 50 housing, baka akala nila Baka isang ano lang, sir. 50 lang. Oo. So 50 50 duplex units na which every unit consists of 4. We have also Two-story. approved in the BAA 2021 200 units in Maguindanao, Cotabato City, and the 63 barangays of North Cotabato. 200 units, sir. 200. Okay. And this also is to be given by the Bangsamoro government free. Hindi ito babayaran. Mashallah. And these are for our Bangsamoro constituents na who falls under the categories of those we have mentioned: ex-combatants, families of martyrs, yung mga indigents, Yes. victims of conflicts and calamities. So marami yan. So we'll be doing that. In fact, our planning officer, Engineer Zainuddin, has already set the distribution of the housing for this for the area of Maguindanao. 50 will be for Cotabato City, Okay. 50 for the 63 barangays of North Cotabato, 50 for the 1st district of Maguindanao, 50 Okay. for the 2nd district of Maguindanao. Mm. Then mayroon din tayo 100 sa Basilan, 100 sa Sulu, 100 sa Tawi-Tawi. Okay, so yan equally distributed ang number of units And these are to be given free. to be given to them. So yan, we have to be very careful sa distinction ng mga pabay kasi baka akala niya lahat babayaran. Yes, So sir. it's Yes. not. Yung pabahay na ginagawa ngayon sa Barangay Simba, So that would be- that will be sold to the applicants. Yes. And this is a low housing program through the Pag-ibig. At saka you have heard from Ria the requirements That's na right. dapat submitin nyo. So that's how I will begin my statement. Si Dr. Min Barapanta will say something Yes, about the parang- ministry. napaka-exciting ho ng mga binigay na impormasyon ng ating minister. Sir, one more question no, para before tayo mag-proceed kay Sir Minalang. Itong 200 units para sa Maguindanao, 63 barangays of North Cotabato and Cotabato City, mauumpisahan ngayong taon, sir. Yeah, Ang in fact, construction. the thing is we are only waiting for the release of the Black Run. Okay. And then we have also to may mga schedules yan na ginagawa ng planning officer natin kasi it will not be at one time kasi it Yes. will depend on the releases of the funds That's just right. like in the other areas. So that's how it will be planned and worked out. Yes. It will depend on the plan of the planning officer depending on the releases of funds that will be receiving from the national government because these are part of the Black Grant. Yes, that's right, sir. And it will pass through procurement process. After pag-release ng ating mga pondo. We have to pass through the bidding processes and alam niyo yung process ng government. That's right. But we are sure that inshallah because this is approved in the BAA, this will be implemented during this year inshallah. Inshallah. Yan. Thank you, sir. And yes, Sir Minalang, for additional information para ho sa ating talakayan ngayong umaga. Thank you. Gusto ko lang po i-explain yung rationale behind these programs. I think we are the first ministry that started these radio programs. We started it in Marawi. Yes. And we did not rely on not only radio station but in the social media we have our and we have also our website. Yes, I sir. think so. That's right. Now, Dr. Nohaz can attest to that. the important
thing is that these programs are designed first in support of the moral governance That's right. of the chief minister in the BARM, and of course the constitutional right of every citizen to know. That's right. They have the right to know, and of course coupled with the policy on transparency, That's right. which is also one of the pillars of moral governance. So that's why the minister initiated these programs, because he understands that the people must know. Yes, sir. Yeah. That's right. Actually, galing mismo sa ating minister Oo. yung initiative na magkaroon tayo ng programa dito naman ho sa side ng Cotabato City Yeah. para sa ating mga taga-pakinig. Yung program Hotel sa Marawi ay it caters to the need for information ng ating mga kababayan sa Marawi City. It is aired in Maranao dialect. Correct. Yes, that's right. And yan ho ang mas maiintindihan ng mga tagapakinig kapag Maranao ho yung ating dialect sa Marawi. Sa case naman ng ating program ngayon, sir, no? Dahil we are catering varied, no? Yeah. Varied listeners from Maguindanaon, Tausug, Maranao, and of course our brother Christians. Yeah. We need to use Tagalog, Tagalog para ho naman. maintindihan ng Yeah. ating mga tagapakinig. Yes, sir. Any other information you would like to give us? Well, unless you wanted to ask Yes, anything that's from- right, sir. Gusto ko namin malaman actually, dahil nag-uumpisa ho ang taong ngayong 2021, usually ibinibigay ho ng ating mga minister ang kanilang policy statement. Kung ano nga ba yung susundan natin na para ho sa pag-iimplementa ng ating mga programa para sa ating beneficiaries dito ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maaari ho ba namin malaman, Sir Hamid? As you are already aware, we are working in support of the moral governance thrust of the Bangsamoro government. And we are hopeful kasi nung una, ang naging problema ng ministry is we're only given a skeletal workforce. That's right. With 9 employees, and then plus the contractor people of RHRDA. Yes. Yung HULRD, hindi sila nagtuon sa amin immediately. So we work with RHRDA. That's right. So very limited yung kuha namin, yung movement namin for the first year. And then plus the fact that in the previous BAA 2020, our only approved budget was 94 million. Basically for personnel services. PS. So walang project. So you can just imagine how it moved high from 94 million to 811 million That's right. because of the projects that we have now. So we are very thankful to the Bangsamoro Parliament, to the Bangsamoro leadership in the person of the Chief Minister, that we have these projects that we can implement this year, inshallah. And we also we were able to hire the services of the personnel in our BAA 2020, which we were not able to immediately hire because of the pandemic. That's right, sir. Yeah, we published the jobs in the job portal in January 2020. We were thinking that by March we will be able to receive the results and then begin the interview. But it took many months. In fact, it was only in September and October that we were able to do the interview. Dr. Min Barapanta was the chairman of the recruitment committee. Yes, And sir. so it was only in December that we were able, you are among Yes. the applicants. We And can so still alhamdulillah, remember. we are very happy. In fact, with the people that we are able to employ in the ministry, we are so happy because everyone is doing their job. And we are not regretting in selecting the best people among the applicants. We are Thank you very so happy. much, sir. All of our applicants, alhamdulillah, doing their task. Yes, So, mashallah. alhamdulillah, we are now happily working with the mandate of the ministry, and that mandate is to serve the Bangsamoro people through our housing
and Human Settlements Program. As you are aware, the ministry is the planning, policy making, regulatory, program consolidation and performance monitoring entity of housing, human settlements, rural and urban development concerns in the region. So Marami, these sir. it's a very broad task. We are not only concerned with housing, because it's human settlements and development. When we say human settlement, we are not only concerned with settlements, Yes. creating communities, but also developing humans, That's human right. development. So yung human serving as adjective for settlement and development means that we also are not only concerned with the settlement but also with human development. Yes, So it doesn't end with shelter. yeah. In fact, it's part of the money stated in the that also money stated in the in the Bangsamoro Organic that we are also concerned with livelihood development of our people. So we are working. We'll be working side by side with other ministries like the Ministry of Social Services. That's right. On this aspect. So hindi sa we are not doing the same with other agencies. For example, in other settings where they work for settlements, yun lang. Just like the housing program of the government. But in our case, when we say we are building settlement, nandun na lahat ang other services, hopefully, na may masjid, may madrasa, may health center, may eskwelahan kung kaya natin. So these are the things that is in our mind. Yes, so it is a community setting, Yeah, sir. community setting. Yes. And then also, in the design of the housing that we have in the ministry, we always see to it that it is following Islamic standards and values. Kaya nga our housing at least 3 rooms because in the Islamic value system, a family living together will have 1 room for the couple, 1 room for the boys, 1 room for the girls. It is always a requirement of Islam that we separate the girls and the boys. Okay, Yeah. sir. Yeah, So at this least is a 3 very- rooms. Yeah, so at least 3 rooms. So all of this housing that we are planning for Marawi, for Maguindanao area, for the island provinces, Yes. all of them are 3-room houses. Okay, very good, sir. If in case ang anak naman ng ating isang pamilya ay lalaki lang, the other rooms can be used for the guests. Yeah, yes. Oh, yung mga bisita ng Yeah. ating mga Yeah, yeah. beneficiaryo. Yeah. Yes, sir. But- And, yes, sir. Meron pa kayong dad. Well, I'm looking at my watch and I remember at the very start, we really are having a very hard time. Kasi skeletal force lang yung na-approve sa amin. Tama ho. And we thought of starting operating through a very meager, so naisip ni Minister na mag-establish kami ng mga linkages. Yes. And Linkages with our partner. We agencies. established linkages with Asia Foundation, the UN Habitat, the Okay. UNHCR, UNFPA, the OCR, the World Bank, and even JICA. Maraming Yeah. development partners. Yes. And then, as a matter of fact, this morning, the minister is about to give his inspirational message to the recipient of the livelihood programs in that projects undertaken by the UN Habitat in Marawi. There's a partnership project with UN Yeah. Habitat. So we have to send one of our engineers, Engineer Ansari Noor, to deliver the message of the minister. So that's it. The minister is being resourceful. Yes. Kasi we cannot fully and completely rely on the budget that we have in the farm. We should also be resourceful. Oh. And we know for a fact that the minister has, in fact, he used to be a consultant of the World Bank, and even the Asia Foundation. Nag-aral siya as a scholar of the Asia Foundation. So, Mashallah. ginagamit natin, we are
doing everything para lang ma-successful yung program natin. So those experiences, yung mga nangyaring yun, na naging starting point for the partnership na magda-last hanggang nandito pa yung ating ministry. Yeah, correct. Yes, the Ministry of Human Settlements and Development. So nasabi na ni Sir yung ating mandato, and then of course, ano Sir yung ating, kahit konting ano lang, pasada sa ating naging accomplishments for this, for the last year, and some of our accomplishments this year. For the last year also, despite the meager resources that we have, we are, and because of our connections with other agencies, the city government of Marawi and the task force Bangon Marawi invited the ministry to head the land dispute committee in Marawi. Oh. So we are now in the process of doing the procedures for because may mga problema sa Marawi on land, especially sa ground zero. Nasira yung bahay, marami yung claimants ng lupa. So this will be this has to be settled, and so alhamdulillah, the ministry has been chosen by the city government and the task force from Marawi to lead the committee. And in fact, the point person that we have for this committee is no less than Dr. Min Parapantao. We have set the procedure, and then inshallah in the coming months the committee will be sitting their own office, and then begin training arbitrators and mediators for the claimants to land. So this is more on Marawi. So legal services, sir. Yeah. So and then also part of the function of the ministry is on regulation of lands. Kaya nga this coming week we'll have a training through the support of the ISA Foundation on the comprehensive land use plan. That's right. Many of our employees, especially those that are involved in housing and land management, will be going to South Cotabato for a training on the formulation of a comprehensive land use plan. For formulation of the land comprehensive land use plan, and will be helping local government units in developing their own clubs. Yes, that's right. Itong CLUP, napakahalaga ito dahil ito yung magiging blueprint nila na susundan. Yes, sir? Okay. Sir Min? Okay. So yun ho ang ating mga impormasyon na nanggaling ho sa ating mga resource speakers ngayon. Mismong minister natin at ang ating Executive Assistant 5 na kaagapay ho ng ating ministro. Much to our desire na iprolong pa ang ating usapan, pero ang oras natin ngayon ay 11:56 na ho ng umaga. Just one point. Yes, sir. Yes, sir. The ministry is very happy, especially so with the appointment of Member of Parliament Attorney Jose Lorina as Deputy Minister of the Ministry. That's because right. we have now a point person in the island provinces. Jose Lorina is a very intelligent and proficient and leader of the island provinces, and so we are very happy that we hindi tayo makaproblema sa island provinces. In fact, just before we came here, he was in my office and we were discussing about plans for the island provinces. And also, aside from that, we are also very happy na na-appoint na Director General ng Ministry, IC Ustad Ismail Ibrahim. Aside from being a friend, being a religious leader, magkasama kami sa mga organizations on Islam. We were together in the National Ulama Conference of the Philippines. May project kami noong 2007 to 2010 on empowering the ulama. And so I'm very happy that Ustad's Mike, that's how we call him, Brother Mike, is now the DG of the ministry. So he will be the point person for our projects and programs in Maguindanao. So parang we are now having a what you call ethnic balance in the leadership of the ministry. So this is something we are very happy about. In the case of Lanao, we can take care of that. Dr. Min and our other employees can take care of that. And then kayo dito sa Maguindanao, with the leadership of Ustad Ismail, and then our employees in the island with the leadership of MP Lorina, I think the ministry
will be very strong enough to support the moral governance thrust of the Bangsamoro government and in serving our constituents, the Bangsamoro people. We are trying to work out. We already have the ethnic balance in the leadership. We want to work out also an ethnic balance That's in right, the sir, yes. rank and file of the ministry. Inshallah. That can be done with the efforts of everyone na pinag-isa ho dito ho sa ating ministry. Thank you so much to our Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara. Na-correct ko na ho, sir. Dati, pinapronounce kong Hamid, pero sabi na sir, magkaiba ang meaning ng Hamid at ng Hamid. So that's the correct pronunciation. And then of course, thank you to our very supportive, ang ating Executive Assistant 5, Dr. Minalang Barapantaw Senior. Kanina naging junior. Kasi sir, we see you younger looking. So naging junior. Thank you so much for gracing our invitation. And then of course, sir, makinigong tayo kasi mayroong katanungan si Ria para sa ating mga listeners na kanila hong sasagutin at meron tayo nakalahang papremyo para sa mauunang sasagot sa ating mga katanungan na ibibigay ho ngayong episode ng ating kasamang si Ria. Ria? Assalamualaikum, I'm back. Paulit po ang number po na kailangan textan para sa katanungan, kasagutan at kaalaman ay 0955-799-4778. Sa mga interesado po sa surprise naming papremyo, makilahok, makinig. At ito na po ang ating mga katanungan. Una, ano ang dalawang tipong housing program na isinasagawa ng Ministry of Human Settlements and Development? Nabanggit po ito ni Minister Bara kanina sa kanyang talakayan. Kung maalala niyo po, dalawa po ang tipo ng housing program ng MHSD. Kung alam niyo na po ang sagot, pwede niyo na po isend sa number na 0955-799-4778. Paalala lang po namin ang mga mananalo sa programang ito ay next week pang malalaman. So, bigyan nyo na, marami pa po kayong oras para magsagot kung wala pa man. That's right. So, yun ho ang ating magic question, no? Yun ang number 1. Yes, number 1. Okay, meron pa bang pangalawa, pangatlo, pang-apat? Hanggang pangatlo lang. Okay, pangatlo. Okay, sige. Ibigay mo na ang pangalawa at pangatlong katanungan. Pangalawang katanungan. Sa mga nabanggit na makakatanggap ng libreng housing units sa BARM territories, nabanggit ang island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ilang housing units ang nakalaan para sa bawat island province? Nako naman, okay. Ilang housing units? Ang sabi ni Ria, pangatlong katanungan. Pangatlong katanungan. Para sa 50 housing units na nakalaan sa Marawi project, sinong artista ang naglaan ng lote para sa kanila? Okay. Paalam lang po, kailangan pati yung balik Islam nyo na name, isali nyo dun, ha? Dapat kumpleto ang pangalan according to Ria. Sa mga kasagutan na sa katanungang pangatlo, isang sagot lang yan, no? Opo. Ria, pakiulit ang number kung saan sila mag-text para ma-save nila. Ang number po ay 0955-799-4778. Ano bang premyo? Actually, ang Bahay. first na premyo natin, gustuhin mo natin magbigay ng pabahay para sa ating mga winners. Hindi pa kaya ng ating budget sa ngayon. Pero wala akong masama sa pagkakaroon ng pangarap. Okay, ang ating premyo actually ay 100 peso load sa bawat winners natin. So, magkakaroon tayo ng 4 na winners. 4? Yes, 4 na winners ngayon sa unang makakasagot ng ating mga katanungan. 4 na winners ang ibibigay natin, ang ating bibigyan ng premyo ngayong episodyo. At yan ho ay nakabase sa inyong mga text na marireceive ni Ria sa kanyang phone through our number. So, Ria, much to our desire na pahabain pa ho ang ating program. Ang oras ngayon ay alas 12:02 ng tanghali. Kaya't kailangan na ho natin magpaalam. Yun ho ang segment ng ating programang MHS Delivers. Nang bigay sa inyo ng katanungan ay tinatawag nating KKK. Hindi ho yan yung kapisanan or yung mga dating alam natin na KKK. Yan ho ay katanungan, kasagutan, kaalaman. KKK. At next, meron tayong mga questions na ibibigay sa inyo, kaya tumagtabay lang kayo. Pero ngayong launching program ho natin, at dumating na ho tayo sa pagtatapos ng ating programa.
Sa ngalan ho ng ating Minister sa Ministry of Human Settlements and Development, na walang iba kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating guest ngayon, si Dr. Minalang Barapantaw Senior, ang ating Executive Assistant 5, at ang ating kasamang Juwairia bint Emran Muhammad at ang ating Sir Nohaz Daud. At siyempre sa ating technical side, ang ating kasama, hindi ho tayo iniiwan kanina, si Sir Dennis. Ngayon, si Kuyang Nakapula, maraming salamat sa iyo. Nandiyan sila bilang partner natin. Ito ho pa rin ang inyong lingkod. Walang sawang nagbibigay sa inyo ng impormasyon. Sa Lembay, Abdullah. Ito ho ang programang MHS Delivers. Magandang tanghali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pamahay at hanap Sir, picture tayo, sir. pamilyang